Sa bilyar kasi, ang kalaban mo dyan, sarili mo lang talaga. 99% of the time, ikaw lang nasa mesa. 1% na yun, pwedeng ma-convert yun sa swerte. Lalo na pag tinamaan nila yung bola, pwedeng mahulog o pwedeng sila naman maka-counter. Gumawa ng kasaysayan ng Taguig Stallions matapos hiramin bilang kauna-unahang kampiyon ng Pro Billiards League na SBA. Masaya talaga, sobrang saya kasi kauna-unahang league ng Pilipinas yan buong mundo. Siyempre yung para sa amin, talagang yung paghihirap namin nagbunga. Masaya, kami nag-champion. Hindi nila akalain na kami kasi underdog kami. Yung iba kasi malakas tayong lineup ng iba. Kami yung sinasabi nila na underdog. Itatry ulit namin maging back-to-back dahil nung season 1, underdog din naman kami noon Nasa amin lahat nung mahihina. Kumbaga, compare mo sa mga ibang team, kami yung pinakamahina nung season 1. Masaya, masarap sa pakiramdam dahil yung pala yung impact ng pag-champion namin sa SBA. Nabago yung buhay namin dahil nag-champion kami. Sa labas, may mga fans na akong nakakasalubong, binabati ako na ganun, idol, ganun, kabit. Minsan nailang din kasi pupunta ng ibang lugar. Sabi sa'yo, Tito Whitey. Iba na yung pangalan mo yun. Tito Whitey na Pinakita talaga namin yung the best namin. Ngayon, talagang binigay talaga namin hanggang dulo yung paglalaro namin. Yun yung pinakamasarap na pakiramdam dahil binigay namin yung best namin tapos nag-champion pa. Talent wins games, pero yung teamwork wins championship. So yun, palagi kong pinapaalala sa kanila. Kahit na underdog kami, magagaling nga yung ibang team, laan man teamwork. Kaya siguro kami yung nanahal dahil sa teamwork. Yung sa amin ni AJ naman, yung misunderstanding namin na hindi na pag-usapan. Tagal na yan, may 10 months na rin yan. Okay na yun, lahat kami nakamove on na. Siyempre, wala tayong magagawa ron. Kaya ako nga naikwento kasi marami nag-message sa page. Nung napanood nila, kanapan namin ng QC, nakita nila na lipat sa ibang team. Kaya yun, wala na, okay na yun. Nung last kasi kaya yung ibang teams namin nawala dahil sa misunderstanding siguro. Mag-aasaran kami. Yun. Minsan yung meron namang misunderstanding, hindi mo na mawala yung... Ilang beses ako nag-reach out. I tried so many times. Ayaw niya akong kausapin. Na akong magagawa. Gusto ko pa rin na syempre i-keep siya kasi siya ang team captain namin. Affected kami ron dahil team kami. Gusto namin, kami pa rin yung team na maglalaro sa season 2. Tsaka nagkaroon sila ng alitan dahil tampuhan sila na hindi nila narinig yung both sides nila Naririnig nila sa ibang tao. Hindi sila nakapag-usap ng personal. Ngayon kasi kumuha kami ng bagong team na makakasama namin ng maayos. Siguro ngayon sana magkaroon ng magandang samaan. So ngayon, dalawang bago, tatlo actually, may isang reserve. Hindi ako medyo familiar sa kanila, pero nasusubaybayan ko yung career nila sa bilyar. Kaya talaga nag-consult din ako kung sino yung madaling makasama, yung masipag sa training, mabait, yung hindi masyadong makulit, yung tamang kulit lang. Siyempre may bagong players, so kailangan ang galawan namin ulit ay isa. Parang nung unang season. So yun, medyo nangangapa ako pero hindi ako masyadong nahirapan Actually, yung mga players na yan, choice rin ng players namin. So nag-consult ako sa kanila, nagbigay ako ng names. Bago mag-draft, sabi ko, ito yung mga gusto kong kunin. Okay ba sa inyo yan? So inisa-isa namin, pinag-usapan namin. Sabi na, coach, wag ito kasi ganyan-ganyan. Inisa-isa talaga namin. Nabi na sa akin kung sinong gusto nila makasama at kung sinong hindi. So yun, so pinakinggan ko sila para mag-click. Vibe kaagad yung vibe namin. Hindi na kami mahirapan mag-bonding. Okay naman, hindi naman kami naninibago ng ganun kalayo dahil magkakakilala rin naman kami. Kumbaga, aalamin lang namin yung kung saan maganda yung chemistry namin. Kasi ngayon pa lang kami nag-i-start mag-training Ngayon pa lang namin sila nakasama.
Yun si Emong halos lagi kami nagkakaano niyan, parang kababata ko na rin. Kaya sabi ko hindi na ako mahihirapan. Siyempre doon halos magagaling, bago, siyempre nakakaya. Siyempre, nalaman ko na draft pick po ako sa Taguig Stallion na unang season sila nag-champion. Siyempre, kahit pa paano masaya. Hindi naman ako mag-a-adjust, gawa ng makukulit sila eh. Ako, sanay din naman sa kulitan, kaya parang hindi ako mag-a-adjust para sa kanila. Yung pangatlong training ata namin, yun pa rin yung ginagawa nung dati. Kailangan yung banding po nung una, yun po ang ginagawa nila sa training namin ngayon para kahit papano. Ganun pa rin mangyayari na kailangan mag-champion ulit tayo. Adjust kami sa, siyempre may 3 teammate kami na bago. Adjust ko naman, kasi iba na may ugali ng player eh. Nagamayin naman namin yun. Kumbaga yung mga nakaraan namin kakampi, magkakilala na kami, alam na namin kung ano yung kahinaan ng isa't isa. Ngayon, yung mga new teams namin, kumbaga mga nga pa muna ulit kami ng pakikisama. Aalamin muna namin kung saan sila mahina, saan sila magaling. Bandi nga, pang-practice kami sa isang linggo, 3 beses. Minsan, minimisis ko sila, huwag kayo magpuyat, kasi palapit na yung laban natin. Pinakamaganda yung teamwork namin, tsaka yung practice, yung bonding namin din, talagang maganda. Talagang nagkakaisa kami lahat. Kumbaga may nagkamali, parang sa pagsasabihan namin na okay lang yan, hilain namin siya para makabalik ulit sa laro. Na magkakasama kami, walang hilan pababa, puro suportahan kami. Sarap nilang kasama. Parang matagal na kaming nagbabanding. Okay naman, mga joker. Walang tampuhan. Magtatampuhan man kami, mag-uusap-usap kami pagtapos ng laro, gano'n. Tatry ulit namin, maging back-to-back. Nakaka-pressure po, gawa ng nag-expect sila na makuha namin yung back-to-back. Pero gagawin pa rin namin po yung invest namin bilang player ng Taguig Stallion. Lalo na ngayon season 2, underdog na naman kami. Yung dating captain namin na punta sa Quezon City Dragon, sabi nila, ang team to beat daw, Quezon City Dragon. Sabi ko, tingnan na natin sa mesa. Ang masasabi ko lang sa kanila, galingan nila. Kasi kami, kagalingan din namin. Bakit tayo matatakot? Lahat ng best ibibigay namin para mag-back-to-back. Sa mga kalaban po namin, maganda kayo. Sabi nyo kasi hindi kayo makatalo eh. Kaming mga underdog ang tatalo sa inyong malalakas. Hindi kami malakas. So, kami ang kakaiba ngayong season 2. Kakaiba kasi iba na yung makakaharap nila na Taguig Stallion ngayong season 2. Hindi po namin kayo bibigyan namin lahat ng best namin. Tandaan nyo yan. So yung 1% na sinasabi ko, yun yung mga times na nasa mesa naman yung kalaro mo. Kasi for example, pwedeng dahil sa dry break or pwedeng dumipensa ka, saka tumablay ka. So yun yung kaya nakakabalik sila sa mesa. Abangan nyo kami. Subukan namin uli makamit yung kampyonato sa Season 2.